Despite this, nakikita niyo pa rin ang NAPOLCOM as kakampi ng PNP? Well, we do appreciate yung mga ganong suggestions. Kaya nga sabi ko sa sagot ko, official na sagot ko, we will convene the SOPPB para, ngayon after this we are convening the SOPPB para ma-deliberate yung mga requirements nila na yun, yung mga directive nila na i-install ng mga commanders sa iba-ibang mga units. Well, at the end of the day, the ultimate responsibility rests on the Chief PNP and on the chain of command. Ang ultimate authority sa amin talaga ay ang Presidente. So, kung ano ang desire ng Presidente, yun ang mangyayari. On the matter of the directives course through the chain of command, I would rather keep it within the chain of command. Thank you, ma'am. And next to ask question is Mr. Alfred Dallison from People's Journal. Sir, lately, ang daming nahuhuling drugs sa Mindanao. Parang may 67 kilos. Yes. Pinaka-latest yun, sir. Anong implication nun? Bakit sa Mindanao naman yung dumarami ang drugs? Kung napansin nyo, ang una nating napansin na trend ay nandito sa West Philippine Sea area, no? Sa West Coast natin, dito sa Luzon. Ang dami nating nahuli dyan. Tonila ang nakuha natin dyan. 6 billion mahigit ang ating nakuha dyan. And then all of a sudden, dito naman, sa Western Coast naman natin, sa Western Coast pa rin, pero south na ng Pilipinas, nasa Mindanao na. So nakikita natin, baka nag-change ng sistema ang mga kalaban natin, itong mga drug dealers na to, itong mga drug traffickers. Pero, well, good indication, hindi sila basta-basta nakakalusot sa atin. So, nakita na nila talaga na hindi basta-basta sila makalusot dito sa West Coast ng Luzon, sinusubukan nila sa West Coast ng Mindanao, eh nahuhuli pa rin natin. Sir, okay. Sa 67 kilos, totoo bang nabangga yung sasakyan at nahuli? Yung 67 kilos, nagkaroon ng nahulan? That's an interdiction of the regional command at okay, this is an interdiction of the regional command. Baka ako may mga bagong details kaya na-review ko eh. Pero, you know,